Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jean na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang takot sa kanyang ate na pinamagatang ang ate kong vampira. Isinulat ito ni Ginoong John Ronel G. Popa ng SDO Tanawan at iginuhit naman ni Ginang Rodora B. Crisologo ng SDO Tanawan. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ni Ginang Mary Jean Villavares ng Masbate City Division. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Nagising ako sa sigaw ni Ate Ara na nagmumula sa kanyang kwarto. Nay! Nay! Ayoko po ng sikat ng araw. Pakisara po ng binuksan ninyong bintana. Kaya siguro makapal ang kortina sa kwarto ni Ate Ara. Ayaw niya sa maliwanag na sikat ng araw. Bakit kaya ayaw niya sa liwanag? Tuwing napapadaan naman ako sa kanyang pintuan, takot na takot akong sumilip. Napakadilim kasi lalo na sa gabi. Tila kuweba ito na mayroong mga matang nakatingin sa akin. Bakit kaya gusto ni ate sa dilim? Abot bewang ang buhok ni Ate Ara. Mapudla ang kanyang balat at paborito rin niya ang kulay na itim. Itim na ibit, itim na damit, itim na wallet, itim na jacket, itim na medyas, itim na swelas, itim na pantasa, itim na mesa. Meron din siyang pusang itim. Ang pangalan nito ay Lilim. Kapag lumalabas siya ng bahay, nakasuot siya ng itim na sunglasses at makapal na balabal. Bakit kaya ganito si Ate Ara? Minsan, isang tanghali, inutusan ako ni Nanay. Clara, tawagin mo si Ate Ara sa kwarto niya kasi kakain na. Naglakas loob akong pumasok sa kanyang kwarto kahit madilim. Ate Ara, nandyan ka ba? Kakain na tayo ng tanghalian. Tumingin ako sa paligid. Hindi sumasagot si ate. Nakita ko siyang nakakumot at mahimbing na natutulog. Lumabas ako ng kwarto niya at bumalik kay Nanay. Nay, tulog pa po si Ate Ara. Bakit kaya baliktad si ate? Sa araw siya natutulog pero gising naman kapag gabi. Nang gabing iyon, sabay kaming nagsipilyo ni Ate Ara. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang tubo ng dalawa niyang ngipin. Ate Ara, ano po yung matulis mong ngipin? Clara, ang tawag dito ay pangil. Bakit ka po may pangil? Tumingin lamang siya sa akin at humagikhik. Kikik! Lalo tuloy akong nagtaka. Normal ba sa tao na ayaw sa liwanag? Ang maging mahilig sa itim? Ang matulog sa araw pero gising sa gabi? Normal bang magkapangil? Napahipo tuloy ako sa aking mga ngipin.
Ganito rin kaya ang atin ng kaibigan kong si Bonnie? Kinabukasan, pagkatapos sa eskwela, ay agad ko siyang pinuntahan at kinwentuhan. Hala, Clara, hindi naman ganyan ang ate ko. Saka, kwento ng lolo ko, vampira daw ang tawag sa mga taong ayaw sa liwanag. Mahilig sa itim, tulog sa araw pero gising sa gabi. At higit sa lahat ay mayroon silang pangil. Nangangagat sila at umiinom ng dugo. Nako, vampira siguro ang ate mo. Anong gagawin ko, Bonnie? Sabi ng lola ko, takot daw ang mga vampira sa asin at bawang. Mag-iingat ka, Clara, dahil malapit ng maggabi. Kailangan ko nang umuwi, pero natatakot ako kay Ate Ara. Ilang oras na lamang ay gabi na. Magigising na ang ate kong vampira. Paano kung kagatin niya kami sa leeg? Paano kung inumin niya ang dugo namin? Paano ako? Napakaliit ko. Hindi ko yata kayang labanan si ate. Sana nasa bahay na si nanay. Sana marami kaming asin at bawang. Kailangan kong umuwi at sagipin si nanay. Kailangan kong pigilan ang ate kong vampira. Nagmadali akong umuwi para kumuha ng asin at bawang sa kusina. Pero laking gulat ko dahil nandoon na si Ate Ara. May hawak siyang baso na may pulang-pulang inumin. Umiinom siya ng dugo. Tumingin siya at ngumiti sa akin. Matulis ang kanyang mga pangil. Mabilis akong tumakbo sa kwarto namin ni nanay. Nagtalukbong ako ng kumot. Nasaan ka, nanay? Kami lang ni Ate Ara sa bahay. Biglang narinig kong may pumasok. Ubod lakas akong humiyaw. Ate Ara! Huwag mo akong kagatin! Clara, bakit? Anong nangyari sa'yo? Mabuti naman at si nanay pala. Sabi kasi ng ate mo, nagmamadaling tumakbo ka rito sa kwarto. Agad ko siyang niyakap. Vampiro po si Ate Ara. Anong sinasabi mo? Vampiro po si Ate Ara. Kakaiba po kasi ang mga kilos niya. Ayaw niya sa liwanag. Mahilig siya sa itim. Tulog siya sa araw pero gising sa gabi. Mayroon siyang mga pangil. Umiinom po siya ng dugo kanina. Ayoko po ng ating vampira. Ngumiti lamang si nanay sa akin. Maaliwalas ang kanyang mukha. Parang hindi siya natatakot makagat ni Ate Ara. Anak, tao ang Ate Ara mo. At hindi vampira. Nasa kolehiyo na siya. Marami siyang exam sa eskwela at kailangan niyang mag-aral. Lagi tuloy siyang puyat kaya madaling nasisilaw sa liwanag. Paborito lang talaga niya ang kulay na itim. Parang ikaw at ako, may paborito ring kulay. Clara, huwag mong gagayahin ang ate mo ha. Masama sa katawan ang pagpupuyat at hindi rin totoong dugo ang nakita mo kanina. Nakangiting paliwanag sa akin ni nanay. Tinawag ni nanay si Ate Ara. Lumapit si ate at kinabot kay nanay ang pulang-pulang inumin. Uminom si nanay saka pinatikim nila ito sa akin. Pakwan juice po pala ito, hindi dugo. Napabulalas kong sabi. Umiti si ate sa akin. Kitang-kita ko ang kanyang matulis na pangil. Pero ate, bakit ka may pangil? Balang araw, Clara, malalaman mo rin. Napahipo ako sa aking mga ngipin at napadpad ang aking daliri sa gilagid. Ha? Bakit? Bakit parang may matulis?
At dyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.